praise God. Pagkasawa ko sa 1 Chronicles chapter 16, verse 34. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Praise God. Hindi mo ba pamayo sa pag-obey God? Praise God. Ang talang natin pakamuyuan sa pag-Diyos ng sige. Hallelujah! Praise God. Hallelujah, Jesus. Suka po lang sa kanilahati mo na sa pagkanindo. Praise God. Pagkasubudan natin ang kalimbang ang service sa awit, pasalamat sa Diyos. Praise God. Gawalahan sa hindi mo na alam na. Praise God. Susilitan ikaw ay iyong matiulan. Sa panahon na labing sakit sa ngayon mo at sa Praise God. And let us pray, oh God. Hallelujah, Jesus.
Jesus, hallelujah, Jesus. You're the King of Kings, you're the Lord of Lords, you're the Alpha and Omega, the beginning and the end. Hallelujah, Jesus, thank you for this wonderful afternoon, O God. Hallelujah, Jesus, salamat Ginoo, hallelujah, Jesus. Sa pagpadala mo, Ginoo, hallelujah, sa mga kasing-kasing, Ginoo, hallelujah, Jesus. Nagahong, Ginoo, hallelujah, Jesus. Nagahong sa iyong kaayo, Ginoo, hallelujah, iyong presensya, O God. Huwag yung pagmamahal, Ginoo, hallelujah, sa mga isa na natin, O God. Hallelujah, Jesus, sa mga bisita, O God, hallelujah, Jesus. Kung pagbatya, Ginoo, sa iyong presensya, O God. Kung papalangga, Ginoo, hallelujah, yung pag-amping sa ila, Ginoo. Kung yung pagmamahal, O God, hallelujah, Jesus, sa pasakan, magpagamit, Ginoo, sa iyong kapunan, O God. Anoint us, O God, hallelujah, Jesus, make us worthy, O God. Hallelujah, Santa kami, pagpagamit, Ginoo, hallelujah, Jesus. Review ang muna, kasing-kasing Ginoo, Espiritu, O God, hallelujah, sa singkapunan, O God, hallelujah, Jesus, that give us, hallelujah, Jesus, ang focus, O God, hallelujah, na para sa inyuhan na Ginoo, hallelujah, sa singkapunan, O God. Ito kinapamamahay, Ginoo, hallelujah, sa mga kinubuhi, sa mga nagnagri, O God, ito kinakamping, Ginoo, sa ilas, ito kinapamilya, Ginoo, ito kinagagay, Ginoo, hallelujah, Jesus. Ito kinapagpupos sa panalangin, O God, hallelujah, Jesus. Guidance, O God, hallelujah, Jesus. You're the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end, hallelujah. Sa kapunan, Ginoo, na pagdahil, masalamat, Ginoo, hallelujah, Jesus. Para naman sa iyong lumalang pangalan, in Jesus' name, Amen. Praise God, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Sa sining kapul, praise God. Kinsa sa inyo, i-bless ang ibigay Diyos sa simangan ng nagagabay sa natin ng buhay. Hallelujah! Kasi tatla, praise God, mag-aato kita sa paghatag na ito, pasalamat sa tubig ng Diyos, sa tanan ng pamahayo, no, praise God, ay kabalo ko ang tagisa sa tuwa, di pa kamayuhan sa tubig ng Diyos, praise God, hallelujah, sa inyong kapunan, kung kinsa ang nakipagpasalamat, siya lang ang magkatindog, no, praise God, mag-ahatag sa magpasalamat sa tubig ng Diyos. Praise God na pag-unahan ko sa pagkakasalamat sa tubig ng Diyos, praise God, pag-unahan sa tubig ng Diyos, sining kapunan, praise God, kamo ipadala mo sa tubig ng Diyos, sining kapunan, praise God, para magkauban sa mga dadayas sa tubig ng Diyos, praise God, sa sining kapunan, welcome kami tayo sa aming panibang, praise God, sa aming pag-spira ng salamat sa tubig ng Diyos, praise God, dahil last na kasubong na si Mana, praise God, di-hatakan na mo sa pagpaway sa mga OGP, praise God, so mas na sa Diyos, nabawin na ako, matulog na ako, praise God, sa mga OGP, praise God, pisan pa, sa mga buto na wait na buto, mga sa OGP, praise God, ako, pagsali sa Diyos, siya din mulagay, maghahatag sa busog sa kuha, sa pinasig, sa mga nagdamo sa mga OGP, praise God, pisan pa sa akong pamilya, ako, pisan sa mga bisa sana kasi semua isa pa rin sa Diyos
Praise God. Sa kanya unang pangunawa ng pagtawag sa tubig na Diyos o pag-pray sa ilahan ng praise God. Hindi kita pag-ias mo ng Diyos sa isang isa at hindi ng buwan. Praise God. Praise God. Kinsa pa ay pasalamat. Since last Friday pa, gusto ko mag-voice sa mga kaya lang sa tulog sa work, sa mga schedule, sa mga conflict, wala ko naka-attend. Then, I am victorious na naka-join ko sa youth service. And, isa pang salamat kami ko sa Diyos sa another year, gagawin niya sa aking life. Last 2 birthdays, lagi ang progress ko sa aking career, sa aking community. But then, it just proves na God is faithful and He will never leave us despite sa mga magulang ko. Despite sa aking mga magulang ko dahil sa ating Diyos, I know na wala na akong talikdan, wala na akong bibiyaan. Alay na siya Diyan, every time na tawag sa akin ng Diyos, He is there, He is available. So, ako na nagpasalamat sa akin ng Diyos for 29 years, hindi siya madalay. 29 years. Although maloko ako sa akin na pictures, physical pictures, but sa reality, wala hindi ko din ma-isip sa mga kabot ang mga times na kabayan sa aking Diyos. For that 29 years, the Lord is in
and po in everything. Salamat man po kay blessing ang birthday kami. And I declare and I pray na dahil ito yung ginagawa sa akin and magagasig sa akin sa aking pangalaga, sa aking trabaho, and everything that I do. I always pray na mapahimutan ko ako ng ating Diyos. Grabe ko magpapagod sila mga ako. And with that, nabalik ako ng kumaya sa akin. Praise the Lord. Praise God. Pagkakala na po panahon ng tubig Diyos sa pagkinagiging. Praise God. Ang ino faithful na magkapabiling, magagayad, mag-bless ako. Bisan na tayo kayo faithful siya, pero ang iya ako faithful sa kuha ng pagkiling. Praise God. Kinsa pa na ipagpasalamat sa Diyos. Praise God. Nabasa from kinsa. Gusto magpasalamat sa Diyos sa kamayos na binigay siya. Praise God. Praise God. Wala na mo, praise God. Ako ang temporary close ang papasalamat. Praise God. Sa sinikat yun, tumitas praise God. Natapos na kita sa papasalamat sa Diyos. Akala na po natin papasalamat sa mga huli na Diyos. Pinahagi sa kabatag sa offering mo, praise God. Praise God. Sa mga po natin sa pagpanindaw, praise God. Ako ang anay pagkakuha ng atong offering, praise God. Praise God. Sa tao namin si Brother Mike ng mag-praise sa atong offering. Praise God, hallelujah, Jesus. Praise God. Sa sinigla po yun, no? Praise God. Kanang kami din din youth, we're so blessed, we're so thankful na daghan kung kauban na halin sa manuangan, no? High school. Praise God. Praise the Lord God. Kami nga tanan ng youth from Bible Church, so we're so happy, we're so blessed na nakakabo ko ba ng praise God ka. Praise God ka. Kung kinsa man first time sa mga kung nandun akong pagkawala ka mo para praise God. Hallelujah. Pagbansan na mo, welcome sa mga first timers na
laraw diri praise God. Praise God. Pwede natin yung sound first time mas makasita na po. Sa iba't sa taas sila, is ikaw ba is testimony. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's so memory, it's memory, it's memory. I never know, I never know. He was me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He was me friend. Praise God, sa taong natin sa panito, praise God. Kung pagkakuha natin ng bisita, praise God sa bahay namin, si Sister Luli, sa bisita. Praise God. Let us pray for our visitors. Let us bow on our head. Let us pray. Almighty and loving Father, Lord Jesus, we thank you for this wonderful atmosphere, O God, that you have set, O God, right in this moment, O God. Alam na experience ka ng mamahangin, encounter ka ng marunong, God. Thank you so much for this beautiful song, O God, na kauban ng marunongan ng kabalay ng Bukanan, O Jesus. Thank you for the safe and sound that traveling mo ihati sa iyo, Lord. Thank you, O God, sa iyong pagkabatan po na mahan, ilang nasakdan na, hinahanglan ng magkilan at pag-ayo. And this is your way, O God, to know you, Lord Jesus. If I'm here in this church, O God, to worship you and know you more. Lord, I pray, Lord Jesus, sa lahat ng mag-visitor na yun, mahal dito sa harapan. I pray, O God, that you will let your anointing be upon them, Lord. I pray, open their hearts and their minds, O God, today, as we continue worshiping you and listen to your word. I pray, Lord, O God, yung pag-apihan ng pinagmamasing-kasing, allow them to open their hearts and their minds, O God, so that they will experience you more. Reveal yourself to them, O God. I pray, Jesus, that you will touch them ng kasing-kasing, and you will feel your love, O God, your care towards them. Lord, they are young, but I know, O God, you care for them so much, O God, that you have brought them in this place. We give you glory, we give you praise, O God. I bind all the words of the enemy in the name of Jesus Christ. Na hindi magpalahulog sa iyo at pinapulpisan niyo ngayong karamamahan. Let your spirit, O God, Lord, in this place. This is your territory, O God. Walang daw kaawin mo dinadapin. We give you praise, we give you honor. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. We are so thankful and we're so joyful and we have so nakita kami, praise God, na makaupan na mo ako, praise God, hinamon na mo na magka-activity na ako, praise God. Praise God, at sa Singapore, praise God. Andyan ka ba ang tanan? Praise God, mga kadari sa kumbay ng Diyos. Sige, hallelujah! Praise God, hallelujah, Jesus God. Sa Singapore, sa mga panginahan nyo, sa pagpanito, praise God, hallelujah. Ligwa, pasabok ang mga puno, praise God. Nagkaroon sa ilig, ligwa ka, pagkakang malito, praise God. Para pwede ka manumpa, mga dagan, mga daig sa kumbay ng Diyos, sa Singapore, praise God.
So sign one, praise God.
Praise God, praise God. Ako yung pag-ibig praise God. Dahil sa Singapore, praise God. Ilang panahon, praise God. Kay Sister Mary, praise God, para sa hanggang sa pulo sa Pilipinas. Praise God sa mga Barangay City. Sister Mary, praise God. Mga isang masigan na God bless you, Sister Mary, as you preach the word of God. Like this. Okay. Everybody shout praise the Lord. God is good. All the time.
unang uban. Sige daw again, God is good! All the time! God is good! Yes, praise God. Maayon yun tayo ang atong buhay na Diyos. Diba, Brother Rosel? Maayon yun ang atong buhay na Diyos. O nga buhay patakaroon na ginhawa pa tayo, nagapitik pa ang atong heart. Tungod kay maayaw atong buhay na Diyos, Jane. Okay, so we have a wonderful praise and worship today. Karon, ito na po sa pinaka-importante na Bible. Sa Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Ibig sabihin, hindi ka lang mabubuhay ng pinakain mo. Yung fried chicken, yung hotdog, yung masasarap na pagkain. Ano ba yung masasarap na pagkain? Masasarap na limuto, whatsoever. Hindi ka lang mabubuhay sa ganung mga bagay. But, sabi pa ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word. Mabubuhay ng tao, pinaagi or through sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi kung healthy ka ngayon, how about your spirit? Kapag yung spirito mo hindi nakikinig ng Word of God, yung spirito mo alansay na lang, skeleton na lang. Kung hindi ka lang ng kain, pambuk ka sa gawas. Pero, kung sa spiritual na ba, hindi ka magiging tao, hindi ka mabubuhay kung wala kang spirito. Kasi, human, composed of body, soul, and spirit. Yung body, yan yung tinitirahan ng spirito. And yung soul, yun yung nakakaramdam. Kapag nasasaktan ka, yung nakakaramdam yung soul. So, kung pinapakain mo lang yung body mo, tapos yung spirit mo, hindi mo pinapakain ng Word of God, magiging katabang yung body mo, pero yung spirit mo, napaka-bayat. Skeleton na lang. So right now, you have given the chance, and you have grabbed this opportunity para mag-read the Word of God. Now, requesting everyone to please stand as I read the Word of God. Kung may Bible kayo dyan, open it with me in the book of Psalm, chapter 16, verse 11. Okay. Let us listen then to the Word of God kasi mag-preach na si Teacher Bertie for a short period of time. Okay. Psalm 16:11, sabi dito, Thou wilt shew the path of life. Siya daw ay magpapakita ng path of life. Everybody say path of life. In thy presence is fullness of joy. Saan yung fullness of joy? Yung may fullness of joy sa presensya. Presensya ng ating Panginoon. At thy right hand, there are pleasures. Everybody say pleasures. Pleasures. Yung hinahanap ng mga young people ngayon. Pleasure. Kung saan ang maplisang nilang unod, dito sila. But sabi dito, in thy right hand, there are pleasures. Genesis chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Ginawa ng Panginoon ng tao galing sa dust of the ground. And breathed in his nostrils. So, breath in his nostrils, the breath of life. Ibigyan ng Panginoon ng buhay yung katawan natin na walang buhay by breathing into his nostrils, and a man become a living soul at nabuhay tayo. Everybody, let's bow down our heads and pray for the Word of God. Almighty and loving Father, Lord Jesus, we acknowledge your presence in the midst of us, O God. You are powerful, O God. You are powerful above anything else, O God. And there is no work of the enemy that can prevail, O God, against your church, against you, O God. I pray right in this moment, O God, ang iyong pulong, hindi mo ganadaan. I pray, Lord, na iyong i-prepare ang mga tagunang-unang kasi listen to this word, O God. I pray, O mga nakagad mo sila sa bubok, nakasikasin ng mga kamnan, gaya sa iyong pulong, O God, ang mga pinamahan. Mga batanon man kami amahan sa among makaros, among palibot, O God. But even though we are young, O God, you desire na kami mapuno sa iyong pulong amahan, kami mapuno sa iyong Espiritu. Dahil doon pa sa walay katapusan, we claim the victory in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Before we sit down,
hindi mo katapat, shake hands, tapos ina, our true home. Yan, smile with your katapat. Yan, take your seats. Thank you so much. So, okay. Okay pa ba tayo dyan? Yes. Okay. So, now let's listen to the Word of God para may makaon ng ating spirito. So, later na po ang para sa ating lawas na maghatag po tayo para sa ating spirito. Now, without further ado, our theme for today is our true home. Ang tinuod na panimalay. Okay, when you say home, it is a place where you feel safe, loved, and special. When you say home, sa akong balay, if it's really our home, ma-feel nato na makapagulay ka, safe ka, di ba, Sister Hazel? Feeling nato pag-aral ka sa balay, di ka alibukan ng mga buluhaton, pag-aral ka sa balay, makapahangin ka, ay dahil lang kinabuhi. Pag-aral sa balay, makapuluntan ng ayo, pag-aral sa balay. If you are a student na layo sa iyong panimalay, sa iyong home, estudyante ka tapos layo ka sa iyong balay. For me, na-experience ko na nag-eskwela ko nga layo sa akong kinagalan, high school pa lang ko. And kapoy ka ayo sa eskwelahan. Super kapoy. Tapos kung magsilina gani lang ako, mga ka-boardmate na same ko na mga lugar, magsilina sila, girl, di maulit ka sa inyo, maulit ka dito sa ato. So, mag-appearance ako una-una ang amang home. Tapos, kung magagilan sa akapin sa pag-eskwela, maka-feel ko of rest. Maka-feel ko of peace, like, OMG, mga uli na dud ko, makahuli na dud ko. That is our feeling when we hear the word home. We feel peace. We feel assurance. We feel we are rested. And we feel comfort. Sometimes sa uban, ang home, hindi lang siya place. Sa uban, ang home tako. Picture siya ang akong home. I feel comfortable. I feel peace pag-aras siya. Nakarelate din ang mga may special someone. O let's try si Angeline. Nakarelate ka, Ange? So, sometimes home is not just a place, but also the person. Yung mga tao na feeling natin we are secure, we are respected, we are loved, we feel comfort whenever we are with them. Or sometimes home is a feeling na kapag ka nandiyan ka sa ganyan na sitwasyon, you feel like home, you have that feeling na you are comforted and rested. So, ganda rin napipil natin pag sinasabing home. Kung kapit ka sa eskwelahan, di ka nag-exam, tapos dapat ka dinang-ditik, or di ka training, or di ka naglaro, tapos pasiling nga mo, di ka sa balay, you can really, bisa daw na ka pa lang sa panimalay, you can already feel rest and comfort and love. But this is my question, young people. Mga bata ng mga kapita ka ng diri, wala rin ninyo, di ba? Wala ninyo diri. This is my question. Looking into the world today, do we really feel that we are at home? Safe ba ta? Comforted ba ta? Respected ba ta? May mga places na kita natin ang violence na sako. May mga places na grabe ang giyera. May mga places na grabe ang malag-away. May mga places, isang mga schools na grabe ang nag-suicide ng mga estudyante. May mga places na grabe ang identity crisis. Hindi masakdan sa mga bata, sa mga young people. Kung sa bagyod ko, at bagyod ko, hindi lang ilang sarili. Ang atong government leaders there, ang direct class nila, nag-away sila. Supposedly, they should lead for the peace of our country. Pero ang atong mga government leaders, naging rasto na yung para dito kasama sa atong lugar. Matunda na ito, nasa ubang nasod, hindi lang dinapag-gawas sa atong mga balita, but is still existing. Grabe ang hiyera sa labas na nasod. Nasod ba ang nasod? Nag-away, walang ka ang nasod, and then mukampiyan sa kanasod na kung magdago na. That's the reason kung magkaroon ng world war. With that instances, with those situations, can we still say that we are at home?
knowing all of this. Kung ato ka social media kay na-stress ka na sa imong pag-istorya, na-stress ka na sa palibot, sa imong silingan, kinabit away, kung ato ka sa social media para kasi makarest ka, pag ato na po sa social media, sabog na po, grabe na po ng away, grabe ang bash. And lately, if you are up to date, may isa ka ang doktor, si Doc Billy Ong. Si niya, nabalitaan na to, Doc Billy is so famous kasi siya naghahatag health advices and he also ran as vice president last time. Na-apektuhan ng lawas kung nagkasakit siya. The same thing ang nakitagupod sa aton. Once we worry so much, kamu karon siguro ang kuban chill-chill ka na. Pero may mga times, good stage sa inyong life, siguro when you reach this kind of age, na mas stress ka sa kinabuhi mo today, as a student, ako kabulaton, as an employee, damo ka mga trabaho, mas stress ka. To the extent na, magbalat na ka, tungod kay, ang atong utok, mo na siya nagtuto sa tibok na itong lawas. Kung hindi proper ang atong pagunaw na, sige lang, nagunaw nila tibok, apekto na sa lawas na ito, masakit ka. And that is the agenda of the devil. Gusto sa devil, the agenda of the devil, according to John chapter 10, verse 10, is to kill, steal, and destroy you, most men. Gusto sa yawa mapaksyon ka, spiritually. Gusto niya mamasaag ka. Kaya ang gusto sa devil yung kawagon, ang imong maayo na kaugmaon. Bisag ka maayaw imong ugma. Hubad ang Ginoo, kawagon na sa yawa. I-expose na niya sa mga buhat na magpakasala. And the devil will destroy you. Pero sa kata nakadunga, the devil will love you so much. The devil will care you so much. Kano sa atake mo nakadunga o pabisina? Never. Because that is not true. The devil will steal, kill, and destroy you. That's why gidala ko karon sa Ginoo sa balay ng bukanan. Ang pasabton ka mo, nilaginawi ka mo, pero ang kaawin na libod sa inyo, nangilag siya paagi para makatay ka mo, ma-destroy ka mo, kawagon ang inyong ugma. But, because you are here, you are reminded by the Word of God, sa ang puro sa Ginoo, usap kayo na iban. Pasabot sa panahon ng madunggan mo ang puro sa Ginoo, hindi ba protection sa iyo sa kanang sa kaaway, kung hindi ba balawin ng plano sa yawa sa imong kinabuhi. That's why I keep on reiterating, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Ang pula, pero ang yawa na po sa inyo, balay kami sa amin. Ang pula physically, ang pula spiritually, sa yawa mo sa imong yawa, labanan nyo sa punong sa Ginoo. Isa yawa si Jesus, gitem siya ni Satan, itintal sa yawa sa Satanas, sinin sa Ginoo, it is written. Sinin sa Ginoo, it is written. Naisulat na sa punong sa Ginoo. So, ibig sabihin, whenever that the enemy will attack you, ipastress ka, sinan ka nga, ang may magbubong sa iyo, you are ugly. You are stupid. You are useless. Hindi mo kaya. Umana ka ng Diyos. Umana ka ng tapos imong kinabuhi. Pobre ka pirmi. Wala kay kwarta. Wala kay sinina. Pangit kay nagsinina. Ako sila magpasanyawa. Magpasunod sa bigatay mo mabagang sa inyong una-una. But then you have the Word of God. Kung balaan mo ang Word of God, imo siyang labanan. Pinaagi sa sunod sa Ginoo. Tumawag mo siya, no. God will provide the things in the Bible. God will provide my needs. No enemy, I will not listen to your lies. Kung ang yawa, kasi hindi na sinig sa imo. Baka, teacher naman yawa, wala ka nagkakita sa ako ng yawa. Daw mo ang paagi sa yawa para matintal ka. In what way? Imong cellphone, imong ginalantaw, imong ginalaro, imong mga friends, ang ginabuhat nila, pwede ka na ang natagal sa yawa para i-kill, steal, and destroy ka. But right now, the Word of God reminds us na kailangan sa panahon na aktibo ka sa yawa, hinahanglan mo ba ka sa puno sa Ginoo. Ito ang may Biblia din sa kanimalay. May Bible sa balay. Nagbabasa ba ka sa puno sa Ginoo? You know what? The Word of God is our weapon. The Word of God is our weapon against the work of the enemy.
weapon anytime maatake ka. Kumbaga kung wala ay kulong sa Ginoo, wala kang palimalay mo, wala grade. Anytime pwede sundon sa kawatan. Pero kung ikaw sa kabataan mo, lumakalam sa kulong sa Ginoo, wala kang adunay ang asa ay makader na wala na sa panahon na magplan ng lawa mo sunod sa inyo, di siya kasulod kung kayo ang protected at nagulog ka. That's why kinahanglan, hindi lang ka makati sa kulong sa Ginoo. Bisan sa balay, ablihan natin ang Biblia ka, basahin na to. Okay, kaya padulungan sa tao ng people, duha lang ang padulungan sa tao. Ang padulungan sa tao, langit o impyerno. Wala itong makunga. Hindi pwede kami mo nang gawin ng panakong sa lang pictures kapag sa heaven ko. No! Sinig sa Bible, walay punong bulig o mansya. That's why nagabalik-balik ka sa simbahan para malaghan ka spiritually, maugasan ka spiritually. Kung hindi ka nagsimba, hindi ka nag-aato sa simbahan, kung nagsimba ka lang once in a year, twice in a year, ang imposible na, hindi ko kakailan sa katulong na labahan. Imposible. Kinahanglan na sa matag kalukon niya sa every Saturday, Sunday, at sa simbahan, magbalik ka sa pulong sa Ginoo. Every day sa akong balay, magbasa ka sa pulong sa Ginoo, magpabukas ka sa pulong sa Ginoo, so that our life will be pure and holy, walay punot-bulig o bansa. Now, let's continue. Sabi din sa Psalm 16:11, sinig din sa atong verse. Psalm 16:11, sinig, Thou hast shown me the path of life. Isa ang magpakita sa ang dalan sa kinabuhi. Thou, ang Ginoo. Thou hast shown me the path of life. Kung siya ang magpakita sa path of life, ibig sabihin, sa iya lang magdila ng akong kinabuhi. Kung ikaw nagalaw ka ron, pero wala ka lang kaila sa Ginoo, parang wala lang sa iyong Ginoo, wala lang sa iyong mga samahan ng bukang, marag ano lang lang, joy lang po, tapos ulit, tulog, parang wala yung nilabo. Kung nag-agto ka din, i-desire mo na maila ang Ginoo, you are walking in the path of life. Tungkol kaya ang maghatag sandalan sa kinabuhi ng Ginoo. Karon, kung wala ka sa Ginoo, pag nagkinabuhi ka lang, oo, buhi ka, physically, pero spiritually, naglakad ka sa kamit. Ay mong palikot kamit. Abili mo na kayo butang ka mga buhaton, pero sa lahat na ito, you are walking in darkness. But, if you are with God, sinipad sa puno sa Ginoo, Thou will show the path of life. Siya ang mapakita sa kinabuhi ng Ginoo, di ang yabak. Kasi ito picture, nagbuhat mo maayo. Pero wala ka nakaiya sa Ginoo. Pero wala ka nakasugod sa Ginoo. Paano i-show sa Ginoo sa iyo ang path of life? Imposible na mabalaan mo ang dalan sa kinabuhi. Ang ibig sabihin ng life, hindi lang ang naging-hawalan ka. Ang life, di ka kung sa'yo nahilabot sa iyong kinabuhi, nigaling ko man o maayo, pabiling ni habang magkalipay o pagdaos sa iyong kasing-kasing. May mga tao ang nabuhi, pero ang aras na una, gusto ko na magpakamatay. Wala na ko wala niya kung sa akong kinabuhi. Alas sa ilang buhi sila, pero sige lang inom, sigarilyo, sige lang bisyo. Buhi sila, pero patay sila sa sunod. Pero hindi pasabot sa Ginoo, when you come to Him, He will show you the path of life. Hindi ka lang buhay physically, apa nagalaw kang kadunin ka di sa iyong kasing-kasing, malinaw na di mo huna-huna, malipay na sa talang panahon, nabisa na pagod pa ng anak, pag-stress sa kinabuhi, kaya lang dihapon din mo padali sa kinabuhi, nung puno o baglaon na may kalipay, tungkol kay may Kristo sa iyong kinabuhi. Kaya ang di pasabot, Thou will show me the path of life. Next, in the presence is fullness of joy. Kita mo ba yung people ka rin? Gusto na to, enjoy lang. Gusto ko mato ko dira i-dapit. Gusto ko mato dyan na yan. Sinaligo ko, party-party ko. Para ma-enjoy ko. Gusto ko mato ko sa akong friends. Kaya may birthday dito, mag-may-ilong. Ma-enjoy ko. Gusto ko mato ko din na group ko kay we can do everything. We can do everything. Yan.
not the fullness. Hindi siya yung buong-buong joy. Kasi yung sinasabi ko kanina mga examples na hindi magaganda, those not give temporal happiness. Happiness na hindi godly, but worldly happiness. And those happiness will destroy you. Aside from that, hindi yung magbibigay ng fullness of joy. Saan ba natin makikita yung fullness of joy? In the presence of God. Alam mo kung ano tunay na joy? Yung every time, hindi yung tumatawa ka ng malakas. Yung fullness of joy, yun yung habang kumakanta nag-praise and worship, nararamdaman mo yung presence ng Panginoon ka, umiiyak ka. That is the fullness of joy. Yung imbis na tumawa ka, umiiyak ka sa saya. That is the joy in the presence of God. Kasi naramdaman mo that God is touching you and you never feel God in your heart. Kahit saan ka madalding ng panahon, you will always be happy in your life. You will always be joyful. Kahit nakikita mo ako, kahit nakikita ko, lately, grabe yung temptation sa akin, grabe yung pagkaya sa akin ng kaaway. Kasi yung papa ko nagkasakit. Like, hindi na siya makalilig ng mabuti kasi nagupok ang iyang eardrum. Tapos nag-check up siya, hindi na siya magdabang ng bulong. And then, ang akong mama, nabanggaan siya. Ay, nakabangga siya, nagsakay siya sa motor, nabangga sa baka. So, medyo nabali ako mga hindi na siya makalayo. Ang akong igsuon, doon na siya eskwela. Ang igsuon na babae, nasa test na siya sa iyo pag-eskwela. Nag-lensin siya at the same time, nursing student siya. So, dati na niya, ulong na di na niya mapasa yung bulaton. Those are words of the enemy, parang tintalon ko. But then, natingnan ako, very much, astonished. Nabisan ka na ang sitwasyon sa aking pamilya karon. Kaya din happy kalipay kagalino sa aking sulod. One day I know, because Jesus is working in my life. And Jesus is in my heart. Ingana dapat, unang ako, kung pininilawan ang gabusang maglakong, give time with Jesus. Stick to Jesus. Kung nakapuyan ka, kung na-stress ka mo, pag-isutin ka mo kay Jesus in one way, through prayer. Diba? Kung may mga uyab ka mo, sino may uyab dire? Para mas strong maging, diba, dahil nabugtaw dahil si brother, Toto. Kung may uyab ka mo, for that relationship to be stronger, kailangan ay communication. Kung may communication, maghinahinay na o kaduga, mawala na ang pagbati. Kinakausap sa Ginoo. Sa dihang, sige ka pa pag-communicate istorya sa Ginoo, Lord, today, amazing kayo ako adlaw, kay ngayon tabo, and the next day, Lord, kunigi ka, punjud mo kaayo, kay na-stress ko, pero Lord, give me peace. Kung mag-istorya ka sa Ginoo, every day, mas maging stronger na yung relationship, kagbadugan mo kung ang gusto sa Ginoo ay pagbuhat sa inyo. Kung sa panahon ng sundon mo, I assure you, your life will be worthwhile, your life will be fruitful, your life will be amazing. That's why, as I said, read the word of God to protect yourself, at the same time, talk with God. Now, at the right hand, there are pleasures forevermore. As a pleasure sa kamot sa Ginoo. Dito ang pleasure, wala ang pleasure sa kalibutan. Isa ko ang gusto sa aking kamot, kung saan namin sa kalibutan, buhato na ako. Isang dili ka bukod sa Ginoo. But, look at the word of God. Kung ako kayo nagkatuunang imulang-ulang sa Ginoo, sinilin, in their right hand, there are pleasures forevermore. Nanawang kumulita ka na sa pleasure sa kalibutan. Silip sa puno sa Ginoo, ang pleasures forevermore araw sa Ginoo. Muna, whenever you are bored, whenever you feel like, parang, bakit tiwalik mo parang kumbaga, ang imuna-muna parang, walay kalinaw, and then, why busy imuna-muna? Ayaw magdagan na doon sa pagbuhat sa dautan. Ay mag-drugs ko, ay mag-inom ko, ay mag-sikilino ko, ay mag-buhat ko sini, ay magtanaw ko kanin kay Bagudjay ko. Instead of going to the pleasures that are worthy, at sa Ginoo,
pagtulong sa Ginoo, buhatay ko sa mulo aton, makipag-istorya ko sa isa ka friend na ako na makahatag sa akong advice, meaningful conversation, so that imbis na enjoy niyo ang pleasure na kalibutan kag mabungkag, masila ka, dito ka sa pleasure sa Ginoo, malipay ka pa, kag mabuton mo kinabuhi. Lastly, this is my conclusion. Ang atong tinuod na home, ibig sabihin, kung ano na tayo home, diri sa kalibutan, ang atong balay na ulian karon, may true home po kita. Kana ang gihaliman sa Ginoo. And for us to live closer to our true home, kinahanglan na maghatag kang panahon sa Ginoo. In one way, reading the Word of God and keep on praying. Para atong dahil kung naglakat ka, kung gusto natin na pagdulong ka sa akong true home, read the Word of God and pray. Because in that way, na ang mag-lead sa iyo pagdulong sa ginamitan sa Ginoo. Pero kung walay tulong sa Ginoo, kung walay mga pag-ampo, hindi ka sa gamit na kainong sa impyerno. O, hindi ka nang gusto sa Ginoo. Mga na, sa kanya as you go back home karon, start reading the Word of God, even one chapter a day. Stop praying to God before you sleep and pagbangon mo, pag-ampo sa Ginoo. Because in that way, you are walking towards heaven and you are not walking towards hell. But the moment you will, i-reject mo Ginoo, pagdulong ka sa kalagdagan. Lastly, this is my conclusion. Ang nakabalo sa purpose, ang rason sa imong kinabuhi. Nakapangakot ba mo nga, anong rason na nabuhi ko? Have you ever asked yourself? Anong rason nga nabuhi ko, na naginabuhi ko para ma-enjoy ko na gusto ko kumaton? You know what? The only one who knows the reason and the purpose of your life is God. Isilip pa sa Genesis chapter 3, chapter 2, verse 7. Silip pa, ang the Lord God formed man. Isa na kung mga dagatag na buhay sa aton, ang Ginoo. Kung ang cellphone, gibuhat na ako ang nagbuhat sa cellphone. Kinsa ang nakabalo sa purpose ng cellphone? Ako o ang cellphone? Ako kaya ako nagbuhat. Ibig sabihin sa inyong kinabuhi, hindi ka mo mabuhat-buhat, hindi ka mo nagbuhat sina. Ang Ginoo ang nakabalo mo sa iyong purpose sina. Mauna kung gusto niyo yung mabuhi nga full of purpose sa inyong life, ask God, Lord, anong purpose sa akong life? And follow His will. Ang isda, kung kuhaon mo sa tubig, mamatay siya. Kung ang tubig mo ang iyong habitat, ang tao, kung kuhaon mo sa presensya sa Ginoo, igikan siya sa presensya sa Ginoo, mamatay ang tao. Walang bisag buhin ka, patay ka spiritually, kung kuhaon ka, gikan sa presensya sa Ginoo. Mauna ang right in this moment, let us think, na kinahanglan, let us put in our mind, na kinahanglan magpabili na sa presensya sa Ginoo. Ayaw, hindi kita magbanami sa kalibutan ng mga butang. Anytime soon, mubalik na ang Ginoo. Silip sa Matthew 24, aduni mga gera na madunggan sa nagdalain-laing dapit bago mubalik ang Ginoo. Huwag nakadunggan na gera sa nagdalain-laing dapit. Adunay magbuto, gabi ang magbuntot sa nagdalain-laing mga dapit. Adun ang panahon, mapamukaan ang panahon, magbubok lang ang panahon. Pero madalis na lang matapos ng adlaw. Tingala ka, ano na po, biyernes, sabado na po, linggo na po. That's how time is shortened. And pagkatapos na mahinabot ko na ng mga butang, mubalik na ang Ginoo, mabukong na siya. Kinahanglan na prepare ang kanan. Okay, let's clap our hands to Jesus. Yan ang tayo sa pagpalindog. Hallelujah. Yan ang tayo sa pagpalindog. As we close, before we close this service, praying na nasunod sa iyong kasukasing unang-unang ang puno sa Ginoo. Dili ka lang pa, hindi na panahon para hindi na mabalik sa puno sa Ginoo. Habit na mabalik ang Ginoo. Kinanggaling din lang kita, sige, enjoy lang sa kalibutan. Kinahanglan mo, Jane, nakatagalan ng panahon ng Ginoo. Kaya kung mag-enjoy kita sa kalibutan, temporary lang na. Ang pag-enjoy sa Ginoo, wala'y katapusan. Sinihin sa Word of God, kay Jesus Christ ng eternal life. Pero kung hindi mo sundon ang Ginoo, wala ka eternal life. What will you be having is eternal damnation. Ang wala'y katapusan, ang kalisod ka sa akin sa impyerno. O bisan,
minsan ka na pamangkotol, isang lasing pa yung pamangkotol, gusto niya sa langit. Pero ang pangahana, ang iyong binuhatan, deserve pa sa langit. Alam na itong binuhatan, iya sa gihanian sa Ginoo, inahanglan, lumagsunod na sa puno sa ito. Young people, I am here right now, nanikamo to mas sulti, mas share ang puno sa Ginoo. Tungkol kay balaan ko, ang gusto ka na ito, inahanglan, kung ilahan ng masusunod na Ginoo para makalambang na ang bagay. Nawag sa it is your opportunity to talk with pwede ka mong nasabi ito, makasulti sa Ginoo, kapag guys, sulti sa Ginoo, Lord, ano ba niyo kung namisahin na akong nadunggan? Nanong nagaliso ko na ako kasing-kasing? Talk with God. You can start finding the place where you can bend your knees and pray. Or if you are comfortable just in your seats na maglukod, pwede ka at any place you're comfortable to pray. You can pray and talk with God. As you sing the song that says, I give myself away. I give myself away so you can use me. Give myself away. Mga people, dahil man nalipon, isa din niya ang masakta sa sitwasyon. Puro na siya yung joy na isa. Kasi, one thing na His word is not our home. Do not hear the things that are word. Mga protection din ang sinilibutan. Ay ganoon, naipupunta ang Kristo sa kalibutan ng mga butang. Remember that our true home is not this world. We are strangers here. We are just passing through this place. Ang katubalungan, ang labo, ang ginharian sa Ginoo. Talk with God. Your day is time. Ang ating mga kailangan hindi lang. That is the presence of God. You know what? Jesus loves you so much. Rose Red, Jesus loves you so much. That's why you always take time to be He loves you so much. He cares you so much. Mga bigila. Nakakapagdamo sa mga bagay na pinawalihan ako sa puso sa iyo. Sa nakakapagdamo sa mga young people, sa Presbytero man, sa Victorian, sa different grade levels. But you can question, nasa kung paano napili ka sa Ginoo ang abot ng mga lalaki. Gusto sa Ginoo na matilihan, hindi siya magkakalit. Lord, I pray sa God, Jesus, your name. Give myself away. Your true comfort, your true peace, your true joy, your true presence, Jesus only. Give myself away. Give myself, Jesus. I see visitors na nagkakita. I see your God is working in your heart.
give myself, I give myself. Life, Jesus. Yourself, Jesus. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. I give myself away. So heavy. Sorry, God. Give myself away. I give myself I know Jesus, that you're working in our hearts. You are working in our hearts, oh God. We said, Baba, sa kanyang people, I Lord God. every moment Lord, have your way. Here's all I give to Leave my soul. I will Lord Jesus Christ, let the temporary close to God, let the Holy Spirit continue to work in our lives, O God. Sa pagpapahuli sa pagpapahuli, let the take each one of us, O God, na magdal mo ng mga peace, ng joy, at talibay ng lugar, at talibay ng mahal sa pagbalay. Nakatapos na kayo ang hulubigan, blessing ng mahal sa mga ginigala ng Panginoon, Lord. Unite us, O God, the young people of our Lord Jesus Christ, as we reach more souls, O God. Dapat ng mga anak na nilikopi mo sa iyong pulong. Anoint us and bless us, O God. Send us, O God, sa every cornelius na anak, sa gawas na mahal, sa pangita mahal, sa pulong na mahal, sa pagkakumula, Lord Jesus. We give you praise, we give you honor for all these things, so that our kinabuhan ay nasa kalibayaan sa iyong pangalan. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Let's clap our hands to Jesus. Okay, pwede maglaman mga sa mga young people. Pwede ninyo kumusta ng mga bisita from Manuangan National High School, Manuangan National High School, right? May national. Okay, thank you so much na anak ko Carol. And,
maybe in the next Saturday service, basta napunta ka ng good service ng Saturday kasi very short na time na lang, and we really appreciate your presence. And si Angie, ano yung name mo? Si Sister, I can really feel that you are very serious na expressing mo. I can feel your tears, I can see your tears, and just keep on talking about it. Kanang mo, makahila ka. And thank you so much. Maybe we have our ngayon, mag-snacks para makapag po natin karoon ng musika after snacks. Thank you so much. Tomorrow, if you are also willing to join our Sunday service or willing masundoon ka mo, chat lang ako sa group chat nato, or right now, pwede ka mo mag-sinin sa ako sa mga young people today. We are always ready na masundoon ka mo, and we are always want na kapalong na mo sa pag-praise and worship sa ating yung pagkaino sa iyong pulo. Okay na kung magbasa na kami sa iyong Bible, and of course, keep on praying.